Yung kapitbahay ko po, pinalo ako ng container ng mineral water. Ano? Sinasabi mo? Pagbigyan mo lang ako, Brad. Papatulang ko lang. High school student po ako nung nagkaroon po ako ng tato. Na-curious po ako sa sakit kaya dumami po ang aking tato. Hanggang sa nasali po ako sa fraternity at naturuan ng mga bawal na bisyo tulad ng drugs, pagyoyosi. At doon po nagsimula na tuwing uwian po, laging doon na po kami nag-aabangan at naikipagrambulan. Isang gabi may nangursunada po sa akin 3 lalaking lasing. At ako po ay napagtripan nilang banatan. Hindi ko po namamalayan na dumaan na po yung patrol, kaya ako'y nahuli. Nakulong po ako ng kulang-kulang na 2 taon. Paglabas ko po ng kulungan, nagkaroon po ako ng kakilala na kapatid sa MCGI. Sila po yung naghikayat sa akin na magbike dahil ako po ay siklista pero hindi po ako nasama. Nagdahilan po ako na wala po kasi akong kakayanan pagdating sa mga gastusin sa pagkain. Sinabihan po ako na, Atol, sumama ka lang sa amin. Kami nang para sa pagkain mo. lahat po ng kabutihan ipinakita po nila sa akin. At sinabihan po ako ng kapatid na, Tol, baka gusto mong makinig ng Bible exposition. Kahit na magsuri ka lang. Pag-uwi ko po ng bahay, nanood po ako noon ng TV, Bible exposition. Doon ko po narinig na bawal po pala ang mahabang buhok at mahalay po pala sa lalaki. Mahalay sa kanya. Kaya nga kami, bawal sa amin yung mga lalaki. Naka-ponytail eh. Okay, sabi ni Kristo, mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Sabi ng Biblia. Kinabukasan po, hindi ko alam kung bakit nagpagupit ako ng buhok. At laging sinasabi ni Brad Eli, makinig po kayo ng mass indoctrination, kapatid. Na-curious po ako. Kaya lumapit po ako sa kapatid sa MCGI na kasama ko sa pagbabike at tinanong ko sa kanya, Tol, ano ba yung mass indoctrination? Na-curious po kasi ako eh. Sakto-sakto po na merong mass indoctrination. Nagsimula po akong makapakinig ng mass indoctrination. Kasama po ang aking asawa. Sa tulong at awa po ng Diyos, ay naanib po kami mag-asawa. 3 araw po, pagkatapos ako mabautismuhan, sinubok po yung aking pananampalataya. Yung kapitbahay ko po, pinalo ako ng container ng mineral water. Ano? Sinasabi mo? Pagbigyan mo lang ako, Brad. Papatulang ko lang. Wala po, Brad. Sign lang po yung doktor na pakinggan mo. Brad. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Kahit nausigin at alimurahin, Mga ilang araw po, binangga naman po ako ng motor. At sinabihan ako na wala ka pala, bakla ka pala. Hindi kita kaya labanan. Naisip ko kasi na wag gumanti ng masama sa masama. Minsan, sumama ako sa gawain sa lokal tulad ng MCGI feeding program at MCGI pre-store. Narinig ko yung kapatid na sabi niya, hindi ko makakalimutan tong lugar na to kasi dito kami binugbog. Naalala ko yung ginawa ko sa kapatid. Ako pala yung nanakit sa kanila.
Kaya nilapitan ko yung kapatid. Napatawad naman ako ng kapatid at natuwa siya dahil kasama na ako na miyembro ng MCGI. Dahil sa natutunan ko pong aral, malaki po ang nagbago sa aking buhay at sa aking asawa. Dati po kasi lagi po kami nag-aaway. Lahat po ng mga nahahawaan ko sa galit ko, binabasag ko. Pero dahil po sa aral, ay nagkakaunawaan na po kami ng aking asawa. At laging aral lang namamagitan sa amin. Awa tulong ng Diyos, kami pong mag-asawa ay patuloy na dumadalo sa pagkakatipon at aktibo po sa gawain ng aming lokal. Ang aking asawa po ay kasali po sa MCGI Mothers at ang aking anak naman po ay kasali sa MCGI Teens. At tulong at awa ng Diyos, meron na rin po akong naakay. At sa ngayon po, ako po ay aktibo na tumutulong sa mga gawain sa lokal ng Magra. Ako po si kapatid na Rodolfo Tampol at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.